devotion natin ngayong gabi ay para sa mga taong hindi na strong pero tuloy pa rin ang laban. Para sa mga taong ngumiti sa araw pero gabi-gabi tahimik na napapagod. Ito ay hango sa second letter of Paul to the Corinthians, isang sulat para sa mga mahina pero hindi sumusuko. May madilim ang kwarto, may ilaw lang mula sa streetlight sa labas. Si Noah ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang tuwalya, kagagaling lang sa pag-iyak. Pagod siya. Hindi yung pagod na kayang solusyonan ng tulog. Pagod na galing sa matagal na pagpipigil. Lord, bulong niya, hanggang kailan ko pa kakayanin? Pumikit siya, at sa pagitan ng katahimikan at antok, may isang presensyang dumating, hindi malakas, pero sapat para mapansin. Ako si Paul, sabi ng tinig, at kilala ko ang pakiramdam ng pagiging mahina. Sa panaginip, nakita ni Noah ang isang lalaking may bakas ng hirap sa mukha. Hindi siya mukhang bayani, mukha siyang taong paulit-ulit ding napagod. Sa pangalawang liham ko sa Corinthians, sabi ni Paul, hindi ko itinago ang kahinaan ko. Huminga siya ng malalim at nagsalita. I was given a thorn in my flesh. Tahimik ang paligid. May hiniling akong tanggalin iyon. Dagdag ni Paul, pero hindi inalis ng Diyos. Tumingin si Noah kay Paul. Paul, paano kung humingi ka na ng tulong pero nandyan pa rin ang sakit? Ngumiti si Paul, hindi masaya, kundi totoo. Doon ko narinig ang sagot ng Diyos, sabi niya, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tumigil siya sandali. Hindi palaging tinatanggal ng Diyos ang bigat, dagdag niya. Minsan, binibigyan niya tayo ng lakas para buhatin ito. Umupo si Noah. Pero pakiramdam ko mahina pa rin ako, sabi niya. Tumango si Paul. Ang lakas, sagot niya, ay hindi palaging sigaw. Minsan, ito ay ang pagpapatuloy kahit pagod na. Lumapit siya. Hindi ka weak dahil nahihirapan ka. Mahina ka dahil tao ka. At doon gumagalaw ang biyaya ng Diyos. May luha sa mata si Noah, pero hindi na ito luha ng takot, kundi luha ng pagkilala. Unti-unting naglaho ang panaginip, nagising si Noah sa kama. Hindi pa rin solved ang problema, hindi pa rin nawawala ang bigat, pero may bagong bulong sa puso niya. Hindi mo kailangang maging malakas para mahalin ng Diyos. Kailangan mo lang magpatuloy. Humiga siya. Hinayaan ang pagod. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na niya kinamuhian ang sarili niyang kahinaan. Ngayon bago ka matulog, pag-isipan mo. Ano ang thorn sa buhay mo ngayon na hindi pa nawawala? Paano mo tinitingnan ang sarili mo kapag mahina ka? May galit ba o may awa? Ano ang isang maliit na paraan ng pagpapatuloy na kaya mong gawin bukas? Naniniwala ka bang sapat ang biyaya ng Diyos kahit pagod ka na? Let's pray. Lord, hindi ako kasing lakas ng inaakala ng iba. Pero salamat dahil sapat ka kahit kulang ako. Sa kahinaan ko, doon mo pinapakita ang iyong lakas. Amen. Kung pakiramdam mo mahina ka ngayong gabi, hindi ka nag-iisa.
Kung gusto mo pakinggan natin ang susunod na episode, pag-usapan natin ang Galatians. Kapag pakiramdam mo hindi ka sapat at kailangan mong maging malaya. Ang Galatians ay para sa mga taong napagod ng patunayan ang sarili, para sa mga taong pakiramdam nila